Luke, John, and then Acts. So, yung Acts, gawa. So, kapag pinag-aralan natin yung Book of Acts, it's composed of 28 chapters. 28 po siya na chapter at ang nakalagay doon, nakasulat, una, ipinangako ang banal na Espiritu sa Acts chapter 1. Acts chapter 2 is the fulfillment of the promise of the Holy Spirit, the day of Pentecost, when the Holy Spirit was being poured out and empower the early disciples. And then Acts chapter 2, tuloy-tuloy na po yun hanggang 28. Makita natin kung paano kumilos, gumalaw ang makapangyarihang kamay ng Panginoon sa pamamagitan po ng Santong Espiritu. Maraming himala pong nangyari sa panahon po ng Book of Acts. Marami pong mga may sakit, pinagaling ng Diyos. Marami pong mga inaalian ng demonyo na pinalayas ng mga disipulo. Hindi na po ang Panginoong Yesus, kundi yung buhay na po ng mga disciples ni Jesus na iniwan niya, na dinisciple niya for 3.5 years. So the Book of Acts is the book that the Holy Spirit moves in the lives of the disciples. Sabi ng ibang title ng libro ng Book of Acts, Acts of the Apostles. Pero as you read it also, I believe you will come to the conclusion of it is not the acts of the disciples. It is the act of the Holy Spirit in the lives of the disciples. Hindi yung kilos at galaw ng mga disipulo ng Diyos, kundi yun ay kilos at galaw ng banal na Espiritu sa buhay ng mga disipulo ng Diyos. Parang sa atin mga kapatid, pwede tayong gumawa ng mga bagay na meron namang resulta, pero kung gusto nating mas sigit at mas malalim at malawak na resulta sa ating buhay pananampalataya at sa pagiging Kristiyano, kailangan natin ng Santong Espiritu. Kailangan natin ng Holy Spirit para mapabilis at yung mga mahimala at mga bagay na hindi kayang gawin ng tao, kasi tayo bilang tao, limitado lang tayo. Amen? Pero kapag ang galaw ng banal na Espiritu ay kumikilos sa buhay mo, hindi ka kayang limitahan ng sitwasyon, ng panahon, ng iyong pangangailangan, ng ano pa mang pinagdadaanan sa pamilya. Why? Because the Holy Spirit empowers you. We will going to talk about advancement. Sabihin natin, advancement. Yung mga nagtatrabaho, yung alam na nila ito, advance, di ba? Cash advance, di ba? Actually, ito po yung team natin, pero hindi yung passage na gagamitin ko ngayon. Kasi yung team natin, advancement, 2026 is the year of advancement. But that team was originated and came from Deuteronomy chapter 1, verse 6 to 8. But today, hindi po yun yung gagamitin kong passage. Advancement through the Holy Spirit. So, ang church po, sa Book of Acts, nag-advance. Pag nag-advance ang simbahan, ibig sabihin, hindi siya nanatili sa comfort zone niya, kumilos siya, sumunod siya sa pinapagawa ng Panginoon, sa instruction na galing sa Diyos, the church will not remain small. I still remember when we are starting here, nung pagka-install ni Pastora Wilma, iilan lang kayo noon. Pero ngayon, halos puno na kayo. Pwede niyo ba palakpakan si Lord, mga kapatid? This is all for the glory of God. Amen? Why? Because if the Holy Spirit is working, if we are listening to the voice of the Holy Spirit, and if we are working with the Holy Spirit, if we have fellowship with the Holy Spirit, then nothing can stop us growing. Why? Because the Holy Spirit, when the Holy Spirit moves in the lives of the disciples, they were unstoppable. They were unstoppable in serving the Lord. They were unstoppable of their love to the Lord. They were unstoppable of their passion bringing people to the Lord. Even to that great times of persecution, kinukulong sila, binubugbog sila, pinapatay pa nga eh. Pero tumigil ba sila? Hindi. Bakit? Because through the Holy Spirit, they were able to overcome, they were able to resist, they were able to rebuke it, at hindi sila napigilan. Why? Because they received that power that cannot be stopped by any circumstances in their life. Kaya, mag-a-advance ka sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa iyong buhay.
You need to cultivate your relationship not just with the Word of God, but we need to cultivate our relationship with the Holy Spirit. The Holy Spirit is a person. The Holy Spirit is not just a power, it's a person. But the Holy Spirit brings power to the life of the believer. Acts chapter 1 verse 8, you will receive power when the Holy Spirit comes on you. You will be my witness in Judea, Samaria, and to the ends of the earth. So without the power of the Holy Spirit, the church, the people of God, is powerless. Alam mo yung ibig sabihin ng powerless? Yung meron kang gustong i-achieve, di mo ma-achieve. Alam mo yung ibig sabihin ng powerless? Yung parang, yung na-stroke, parang gusto niyang pumunta doon, di siya makapunta doon. Kasi na-stroke siya. Yung gusto mong uminom, pero paralyze ang kamay mo, hindi ka makainom. Hello? Are you listening? So the church will become powerless if the church will not recognize the move and the power of the Holy Spirit. Amen po ba? This church, before it is Bible Way, now we are True Vine. This church moved Luzon, Visayas, Mindanao because our late pastor allowed the Holy Spirit to move in his life, in this church, and now we are expanding because of the work of the Holy Spirit. Now, God wants us to go back to our roots. You know what, Daddy Paul, our late Daddy Paul, yung mga bago lang dito, at least yung mga nakasama sa Convergence, naintindihan yung storya natin, amen? Pwede ba natin palakpakan yung mga nakasama? Pastor, paano naman yung hindi nakasama? Palakpakan na rin natin. Di ba? You understand now our roots. Di ba? This church, the church, no? Na kung saan tayo nandirito, of course, nagsimula yan sa San Fernando, pero dito na halos nagtagal after ng lahar. We see the mighty move of God, and I am one the evidence and witness how God moves in this church. We are a small church then before, but now by the grace of God, with the empowerment of the Holy Spirit, that small church is growing, expanding, and planting more churches. Not because the leader is good, not the leader is anointed, but the power of the Holy Spirit is working in the lives of every pastors. Amen? At marami pang pastor po na i-raise up ang Lord. Amen? Marami pang mananampalataya. I'm happy to see there are new faces. Diba? Pero si Kaloy, bata pa yan. Talagang, fanatics na yan sa amin ni Alpi nung araw. Diba? Si Kaloy. Ayan. Palakpakan naman natin mga music team natin. Diba? Praise God. So, without the Holy Spirit power, the church will be powerless. The church is not the building. The church is you and me. The church is the called out ones. The church, it's not the four corners of this room. Diba? Ang church po, ang ibig sabihin po niyan, eklesiya, ang tinawag ng Diyos. Ikaw yun at ako. So kapag wala ang Holy Spirit sa atin, we are limited. But when we have the Holy Spirit in our lives, we become unlimited because we are connected to the power source that is the Holy Spirit. Amen po ba? So apart from the Holy Spirit, we become limited. But when we are connected, we are being empowered, we have the whole fellowship with the Holy Spirit, we become unlimited. Because we become the extension of God's heart to the people. We become the extension of God sent to the people. Every time we pray for the sick will recover. Every time we encourage people, they are being encouraged. Why? Because it's not because of you. It's not because of me. But because of the Holy Spirit who is working in me, in you, in us. Come on, palakpakan mo si Lord. Whenever the Holy Spirit leads, miracle, transformation, and advancement follow. Every time the Holy Spirit leads, no? Kapag nangunguna po ang Santong Espiritu sa buhay po natin, merong himala, merong pagbabago, at merong pag-asenso. Kaya dapat hindi yung, halimbawa, pag sinabi nating leader, so ibig sabihin siyang nauuna, siyang sinusundan. Hindi tayo ang panagpapasunod. Hindi, pastor, dapat ganito gawin natin. Hindi, dapat pastor ganito. Mali. Kaya nga leader, siya sinusunod. Tama? So if the Holy Spirit leads, ibig sabihin, if we allow the Holy Spirit to lead our life, miracle will follow. Sino po gusto ng himala? Ay, mahina. Sino po gustong himala?
So ibig sabihin, let us allow the Holy Spirit to lead us. Because if we follow the Holy Spirit, we walk in supernatural, we walk in breakthrough, and something happen in our lives. May mangyayari pong pagbabago, transformation. Kaya makikita natin yung Book of Acts na bago po yung buhay ng mga disciple. Yung mga dating mahihina ang loob, yung mga dating mahiyain, yung mga dating hindi alam mangaral. Pero because of the power of the Holy Spirit, they were able to do the things that they have never done before. Dahil sa kapangyarihan ng Santong Espiritu sa kanilang buhay. And because of the Holy Spirit, nandun yung advancement. One of the greatest signs of the advancement in the book of Acts was not merely miracles, but the increasing number of people coming to Christ and being baptized and discipled. So makikita natin dyan mga kapatid, hindi lang himala, hindi lang yung mga kagilagilalas na pangyayari dahil sa galaw ng banal na Espiritu, ang nakita natin pag pinag-aralan natin ang Book of Acts, kundi nakita natin yung paglago ng gawain. Nakita natin yung mga tao nagdesisyon na sumunod kay Kristo. Nakita natin yung mga tao nagpabautismo bilang tanda ng pampublikong pagdideklara na sila'y tagasunod na ni Kristo at willing nilang iwanan ng kanilang buhay at higit sa lahat naging disipulo sila ng ating Panginoon. They become a disciple, meaning a follower, learner, imitator, students, pupil, apprentice. Yan po yung ibig sabihin ng disciple. People did not just remain attender, but they participate, they involve on what God is doing. The same thing in our generation right now in this church. I'm encouraging you right now. No? I believe there will be miracles. May mga himala pong mangyayari. I-restore po ulit ng Panginoon yung paano tayo nagsimula, no? The former and the latter reign together. Ibig sabihin po, yung unang buhos ng pagpapala, unang buhos ng galaw ng Panginoon, ay meron pong panghuling buhos at yung unang buhos ng himala at kilos ng Diyos ay magsasama hanggang yung dulo o yung huli. Imagine nyo, the former and the latter reign together. Ibig sabihin po, yung matinding kilos ng Diyos noon ay gagawin ng Panginoon yung huling kilos niya at ipagsasama pa. Sabihin mo sa katabi, mapalad ka, nandito ka. Sa kabila, sabihin mo, mapalad ka, nandito ka. Bakit? Ibig sabihin, yung unang galaw, kilos, pagpapala, at mga himala, at breakthrough na ginawa ng Diyos, at ngayon sa mga huling araw, ipagsasama ng Diyos. That will bring advancement to every person's life. Kaya yung mga panahon na nadurog ka, yung mga panahon na nangihina ka, yung mga panahon na pinagdududahan mo ang kaya nang gawin ng Diyos, kapatid, pinakita na niya na noon at papakita niyang muli ngayon, kapatid. Amen? How can it happen? Paano po mangyayari yun? When we allow the Holy Spirit to lead us. When we allow the Holy Spirit to take over in this church. When we allow the Holy Spirit to take over in our lives. When we allow the Holy Spirit to take over in every decisions that we are about to make. Kapag inalaw natin ang Santong Espiritu, mga kapatid, those who are watching on live stream, I want you to receive this word because this word is not just for this church. And you are part of it, receive it and it will going to happen to you. Amen po ba? The same Spirit who worked in the book of Acts is the same Spirit, the same Holy Spirit that will going to empower us today. Ang banal na Espiritu na kumilos sa mga disipulo ng Diyos na nasulat sa aklat ng mga gawa ay siya ring banal na Espiritu na pupuspos sa iyo, sa akin, sa ating lahat para mangyari ang kanyang kalooban sa henerasyong ito para sa kapakanan ng susunod na henerasyon. It's the same Holy Spirit. True advancement is not achieved by human strength alone. It comes through the Holy Spirit who empowers, guides, transforms, and strengthens us.
Ang advancement po ay hindi kayang gawin lang ng human effort, human strength. Hindi natin kayang gawin lang yon. Pero may participation tayo. It is the move of the Holy Spirit sa ating mga buhay. Amen? Yan po'y galaw at kilos ng banal na Espiritu sa ating mga buhay na meron po dapat tayong gawin. Amen po ba? It is the work of the Holy Spirit in the yielded life. Ang buhay natin na nakatangan, ang buhay natin na nakasunod sa kanyang kalooban, mangyayari po ang matinding advancement sa buhay mo. Sabihin mo, advancement is on the way. Sa katabi mo, advancement is on the way. You will no longer stay na doon sa na-stuck na buhay. Hindi ka mananatiling mahirap, hindi ka mananatiling discouraged, hindi ka mananatiling lugi, hindi ka mananatiling luwaan. Why? Because the anointing of advancement is on your way. Is on your way. Pwede ba sabihin mo sa kayo, is on your way? Sa kabila, it's on your way. O declare mo, it's on my way. Come on, palakpakan mo si Lord kung naniniwala ka dyan. The Holy Spirit is the source of spiritual advancement, breakthrough, and revival. So ang Holy Spirit po, siya yung source. Sabihin natin, source. Kapag sinabi nating source, yan yung pinanggagalingan. Kaya kapatid, when we pray, i-enjoy natin yung presence ng Panginoon. I-enjoy natin yung Holy Spirit, mga kapatid. Because He's the source. Kapag yung source, halimbawa, tubig, ano ba ang nagsusupply ng tubig sa atin? For example, yung supply dito nang gagaling. Diba? Ito yung source. Tapos lahat ng mga bahay nandito. So kapag yung bulb, yung main bulb dun sa source, nakasara yun, walang dadaloy na tubig. Kasi bakit yun ang source? So, yung source, yung Holy Spirit. Gusto mong may dumaloy? Doon ka sa source. Minsan kasi nauhumaling tayo sa resources. Sa trabaho, sa pera, sa negosyo, sa lahat ng mga resources lang yun. Pero kapag dito ka rumekta sa source, hindi ka mawawala ng resources. Palakpakan mo si Lord, di ba? Ito yung source eh. This is the source. The Holy Spirit is the source of spiritual advancement, breakthrough, and revival. Ano ibig sabihin ng breakthrough? Sabi nga nung illustration ni Abe kanina, di ba yung seed, yung power ng seed yun eh. Di ba yung power ng seed ang liit lang. Pero pag yun tumubo, lumaki, kahit putulan na yon. Halimbawa, karagul na naman niya, pututan ko na eh. Kaya may nalakad kang bali. May kaya ka na, may nga nakang flooring. Di ba? Father, kaya yun eh. Di ba? Builder yun eh. No? So, halimbawa, mga pampahang ko, Tagalog ko pala. No? Sorry. Okay. So, yun, no? For example, may isang malaking puno, tapos magtatayo ka ng bahay. Tapos, kinat mo yung puno dun sa para sa gabal eh. Di ba? Hindi mo binunot yung ugat. Dahil nandun pa rin yung seed, nandun. Yung seed, di naman nanatiling seed eh. Naging puno na. Pinutol, pero may ugat. So, anong mangyayari ngayon? Nakikita mo lang yan, pero wala namang lindol at mabibitak. Bakit nabibitak tong flooring? Kasi bakit? May halaman dun eh. Saan nagsimula yung halaman? Sa seed. Kaya yung illustration ni Abby kanina, di ba? Yung seed, powerful yan. Yung ano yun eh? Kumbaga parang normal lang sa kayo dahil healthy siya, lalago siya eh. So kahit bato man yan, kahit ano may, wawasakin niya yun. Kasi bakit? Seed yun eh. Na naging puno. So ibig sabihin, ganun ka ano yun illustration yun ng power ng seed. Ibig sabihin yung finances. 'Di ba? Yung ibig niya sabihin, 'di ba? So ibig sabihin, nakikita mo, akala mo maliit lang, pero may kapangyarihan yan na bumasag ng lahat ng humaharang para hindi dumating yung pagpapala mo. At yung seed na yan, ang papatay sa spirito ng kahirapan kasi wala, yung buto na yan. Amen? Kaya pansinin yung mga farmer. Yung mga farmer, bakit pagtanim ba nila, aani na sila? Hindi, magbibilang pa sila ng months. Sabihin mo sa katabi mo, mamalagwa ka kasi eh. Hindi ka mamalagwa. Sabihin mo sa katabi mo, ka mamalagwa. Huwag kang magmadali. Di ba?
Mag-attend na ako man, nag-attend naman ako. Bakit ganito, ganyan. Siyempre, may inaayos pa si Lord sa'yo. Paano kapag hindi pa maayos ang puso mo, pinagpala ka ni Lord? Baka yung seeds yung sumira sa buhay mo. O baka yung pagpapala, baka yung maging prodigal son ka, kagaya nung yung prodigal son, binigay lahat ng tatay niya yung pera niya, yung mana niya, lumayas siya. Sabi mo sa katabi mo, ali naman siguro. Amen? If the Holy Spirit leads our life, breakthrough will going to happen. You will break your own limits. Hindi, wag kang mainggit. Alba, sila pagpala ng Lord. Bakit sila bakit ako hindi pa? Sabi mo sa katabi mo, mind your own breakthrough. Diba? Kasi bakit? Halimbawa, sila binigyan na nila ng, yatin ba't siya may bagong sasakyan, ha? Bakit ako wala pa? Pag dumating na yun sa'yo, luma na yun sa kanya. Ayun, nung araw, nakikisakay lang din ako. May conference sa Maynila, makikisakay kami. Kasi siyempre, kung yung sasakyan ko dadaling ko sa Maynila, hindi ko alam kung makakarating. O kaya pagdating ko doon, prito na akong lechon. Kasi minsan gumagana yung aircon, minsan hindi. Sabi nga nung pastor, kung saan ako nakasakay, sabi niya, Pastor, nauna lang kami. Pag dumating yung sa'yo, bago. Yung sa amin, luma na. Na-encourage naman ako. Sabi ko, nga. Sabi mo sa katabi mo, nga, no. Okay, so hindi ka na naiingit, ha? Hindi ka na naiingit. Okay? Sabi mo sa katabi mo, pala. Di ba? So, paparating na yun sa'yo. Come on, palakpakan mo si Lord, kapatid. Kapag may ginagawa si Lord sa kasama mo, matuwa ka. Huwag kang mainggit. Kasi bakit? May breakthrough na inilaan si Lord para sa'yo. Kapag may pinagdadaanan ka, may binibreak sa'yo si Lord. Hindi ka pinaparusahan ng Lord, pinaprocess ka muna ni Lord. Naluhay ng Diyos ko, kasamahan ako ata ng Lord. Nablaktisin mo, mga iwalyari kayo, hindi ako. Bawas-bawasan mo yung pamanalbe mo kasing Netflix, nakaka-emotion. Bawas-bawasan yung pamanalbe mo kayong telenovela, Ngayon nakaman artista, mag-artista ka parati. Hello? So, if the Holy Spirit leads, breakthrough will going to happen. Alam niyo yung revival, yung matinding kilos ng Holy Spirit yan. Yung nag-overflow na kilos ng Panginoon, hindi lang po sa simbahan, kundi other people will be affected by it. And to tell you honestly, this church grow when the Holy Spirit moves, when revival hit this church. And many churches benefited from that revival that this church experienced during that time. This is all for the glory of God. You know that his life, you know that Pastor Anthony, kaibigan po ni Daddy Paul yan. Nagpipreach si Daddy Paul para magturo sa kanila during that time. That's the anointing that we have. That's the anointing, a spiritual DNA that God has given to us. That's why I believe if we allow the Holy Spirit to lead us, if we allow the Holy Spirit to take control and take over in our lives, in our family, and especially in this ministry, it's not yet too late. It's not yet too late. Sabi mo sa akin, it's not yet too late. It's not yet over. When the Holy Spirit leads, spiritual advancement will happen. Breakthrough will happen. Revival will happen. Come on, palakpakan mo si Lord. Alam nyo, sa Book of Acts, hindi lang po himala ang nangyari. Acts chapter 2 verse 41 says, those who accept His message were baptized. And about 3,000 were added to their numbers that day. So makikita natin, when the Holy Spirit leads, miracle takes place, impossible will become possible, you become your limitation will be break, and you will become limitless. Not just that. Sabi mo sa katabi mo, hindi lang yun. Ayan o, ilan daw ang tumanggap ng mensahe at nabautismo? Ilan?
Meron ba dyan? Ayun, ilan? 3,000 ang nadagdag. Imagine, isang preaching, 3,000 ang nasave. Alam niyo, pag binasa niyo yung Bible, sa Book of Acts, Acts chapter 1, pinrami siyang Holy Spirit. Acts chapter 2, verse 1, 2, 3, hanggang 4, bumaba ang Holy Spirit, binaptize sila. Ano yan? Acts chapter 41 pa lang. Pero tingnan nyo, gaano katindi yung ginawa ng Diyos sa kanila. Dahil pinuspus sila ng Holy Spirit. Nung na-empower sila ng Holy Spirit, imagine, alam nyo kung sino nag-preach dyan? Yung nag-deny, yung nag-backslide. Hello, are you listening? Si Peter, di ba, nag-deny yan. Dininay niya si Jesus 3 times. Nag-backslide siya, bumalik siya sa luma niyang buhay ng isda ulit. Menukia panganam. Nagsama pa siya ng 6 na kaibigan niya mga disciple. Pero tingnan nyo, nung nirestore siya ng Panginoon, Peter was restored in the context of love, in the context of understanding, no? And then sabi ni Jesus, Peter, do you love me? Yes, Lord, I love you. Peter, do you love me? Yes, Lord, I love you. Alam nyo, bawat sabihin niyang, I love you, feed my lamb. Take care of the sheep. So imagine, no, kung paano ni-restore ni Jesus itong si Peter na nag-backslide at nakakainis, nagsama pa nung umalis. Pero hindi na inis si Jesus sa kanya. Alam nyo, nung bumalik siya, ni-restore siya ng Panginoon, hindi niya sinabing, okay, magbago ka na ha, wag mo na akong, makanyang ka, Peter. Sinabi mo, mukulakwan, likwan mo ko. Bala ako, metong yung Judas. At ipapala, Peter. Alam nyo, hindi ginawa ni Jesus yun. Alam nyo, sinabi ni Jesus, Peter, do you love me? Yes, Lord, I love. Bakit 3 beses? Kasi gusto ni Jesus, bawat tilawak ng manok, bawat denial niya noon, ay ma-restore at ma-redeem sa pamamagitan ng pagsabi niya, Jesus, I love you. Alam nyo, minsan wag kayong masaktan kapag kayo'y sinasabihan, kapag kayo ay kinakausap ng Panginoon o ng pastor mo, ng leader mo, because there is a purpose on that. Peter denied 3 times, but Jesus restored him 3 times through the words. Because he was publicly denied, so he must be publicly accept and believe Jesus again in his life. Anong sabi niya? Peter, do you love me? Opo. Hindi niya sinabi, okay, patunayan mo. Hindi, anong sabi niya? Ibinabalik siya parate sa ministry ni Jesus. Yun ang tunay na restoration. Ibinabalik tayo ng Panginoon. Ibabalik tayo dapat sa ministry na kung saan tayo nawala. Kung saan tayo nahulog, dapat doon ka babangon at babalik ka ng Panginoon doon sa ministeryo at kung saan kalagayan na dapat kang makarating. That's real restoration. Imagine, hindi sinabi ni Jesus kay Peter, sige nga, patunayan mo muna ng 3 months. Ha? Hindi, sabi niya, feed my lamb. Take care of my sheep. Imagine. And Acts chapter 2, sinong nag-preach? Siguro iisipin natin kung tayo yung kasama sa disciple, sa 11 disciple, baka mamaya magtaas ka ng kilay, brother. Magtaas ka ng kilay, sister. Kasi bakit? Ang tumayo si Peter, nag-preach. Siguro tataas kilay mo. Si Kana Lublini. Kapilan niya pa mag-deny. Ini mag-lider-lidera niya naman. Di ba? Imagine that. If we have that mindset, if we have that, if I were you, if we are there, baka ganun ang nasa isip natin. Pero hindi ganun ang nasa isip ng Diyos. Amen? Kaya look at what happened after Peter was restored. And then, when they received the baptism of the Holy Spirit, he stand on the 12 disciples, siya, and then nangaral siya. And then 3,000 got saved. Kaya kapatid, ano pa man ang ginawa mo dati, nagrepent ka na, nagwalwal ka man, ano pa mang binalikan mo, basta nagrepent ka, babalik ka ni Lord dun sa pagkatawag niya sa'yo. At gagamitin ka ng Panginoon. Don't disqualify yourselves because God qualified you already. No matter what happened in the past, if you ask God for forgiveness, if you want to be restored, go back to your calling. Go back where God wants you to be. Amen po ba? Imagine, siya yung tumayo, nag-preach siya. Napaka-powerful lang message kasi bakit walang condemnation sa puso niya.
Walang condemnation na nararamdaman kasi bakit pinatawad na siya eh. Kung pinatawad ka na nga. Tapos na yon. If the Son set you free, you are free indeed. Eh tingnan nyo, 3,000 got saved. When the Holy Spirit leads, it brings numerical growth, number 1. So that nyo po ito. If the Holy Spirit leads, it brings numerical growth. Ibig sabihin, pag pinangungunahan tayo at nangungunang banal na Espiritu, hindi tayo mangungonte. Tayo ay lalago. Ang unang paglago, spiritual. Ang unang paglago, yung tao gusto magbasa ng Bible. Yung tao gusto mag-worship kay Lord. Yung tao gusto makipag-fellowship sa kapwa mananampalataya. At dahil doon sa Book of Acts, araw-araw nakikita sila sa tahanan, sa bahay-bahay, napapansin ng mga kapitbahay nila, ot masaya lang. Aldo, bating mag-birthday ka rela? Ot kasayada. Bala mo yung mamayad kuryenteng mal. Ot bala mo may tasing gasolina ka rela. Ot masayala pa mo rin. It's because of the power of the Holy Spirit that is working in their lives. Eta naman exempted na niyang mitasing presyo ng gasolina eh. Exempted ka ba? Munta ka kayong gasolinahan. Ayun True Vine worship leader ko, anak na akong Diyos, anak na akong Lord. Muko tatasan. Di ba? Hindi ganun. Hindi tayo exempted, pero hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Amen? Malaw chapi ng gera, pero yung epek na, miras keni. Pero, pabrena ka maring Lord. Karakal mo na pegdaanan na, beko, nakamang pebren Lord eh. Amen? Hindi ka pa magduda? I believe that this church will grow. Anyang peg sabihan kay Wilma, pipilang ko pa kanta, dagulin church ay niya. Itang former na gewaan ng Lord, ang pa yung latter mag-combine niya. At manatiling metong in church ay ni. Mag-grow yan ni, mag-plant niya pang more churches ni. Kumbaga kayong palabas na nitang mulawin, ingugat pa katsuke ni. Ay, danebalo regali. Mag-research na kayo. Dito, it all started here. I started here. I encountered the Lord here. Dito ko naranasan yun. Kaya mapalad kayo, nandito kayo. Kasi bakit? Our roots started here. I believe that anointing and that DNA, nandito pa rin yan, sumisibol sa atin. This church will grow. 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 Dagulya yung church ay ni. Dagulya. Ay, dagulya talaga. Ay, dagulya ini. Lalaki to. Ikaw ang gagamitin ni Lord. Sabi mo sa katabi mo, ika. Kaya sumangid, lalo na ika. O panauli, siyempre ako. Di ba? I believe, kaya nga yung revival na kasama dito, yung pagkilos ng Diyos. I still remember, very vivid in my memory, I'm third year high school during that time when the church experienced one of the greatest revival in our history. Dito sa simbahan na. Third year high school ako noon. And now, 46 na ako. So matagal-tagal na rin yung panahon. Yung seed na yon, yung revival na yon, yung anointing na yon, yung presence ni Lord, hindi ko makakalimutan yun. During that time, imagine nyo, merong nadimong possess dyan sa Purok 7. Manalo ko mong semento kyan. Okay ba't panto ng day pastor po, lalayo.
at ilang pintalan, kung mag-emergency la, yapong ponsing ang poyapulodi lang at tsukeni. Tapos peg drive ko lamo, Brian, Estolyoso, nung kilala itang kareng Estolyoso family. So, itang maragul katawan. Nung maragul ko katawan, mas maragul ya katawan ka ako ito. So, may demon possession. Okay, but during that time, ima ko po itatang ko, chula ka rin papala mag-pray la. Kuneng ating mag-convict ka na ako na, mag-empower ka na ako na, at yung ketang kesakin. Kuneng sabi ng Lord ka na ako, mong takakarna, no? O, balo ko kasi po, ang ating madidimong possess, ka basta-basta pupunta, nung ka makasadya. So, pumasok ako doon, and then merong pintuan, nandun lang ako. Sumunod lang ako kay Lord. Pero during that time, iba yung pakiramdam ko, para akong higante. Tapos sabi nung nadidimong possess, tanggalin niyo yun. Sabi niya, nasisilaw ako. Ilaw, na ako, wala na masulog. Tapos, I heard the word and the voice of the Holy Spirit. Minister. I was third year high school during that time. I'm not a pastor. I'm only a drummer. But we are being taught how to cast out. How to lead deliverance. Kahit third year high school ako noon. And then, the Holy Spirit empowers me. Pumunta ako doon. And then, I take the lead. Sabi ko sa kanya, Brian, sabihin mo, Jesus is Lord. Brian, sabi mo, Jesus is Lord all over my body. Hindi niya mabigkas. Brian, naririnig mo ko? I was third year high school, ang daming tao doon, daming matatanda. But because the Holy Spirit leads me and empower me to do that, I just obey. And then, paunting-unting sinasabi ni Brian, Jesus is Lord all over my body. Sabi ko, lakasan mo, Brian. Jesus is Lord. Naririnig na. Sabi ko, Brian, yung pinakamalakas na sigaw, isigaw mo, Jesus is Lord all over my body. Sabi ko, Brian, yung mas malakas pa. And laking tao nun, Jesus is Lord all over my body. Gumanon siya. Malaki boses niya. After nun, pinagpawisan siya ng may paaw siyang butil-butil. Kaya, ano ko kini, o karakanta ko, kan? Naman, may delivery. Alam niyo ano nangyari during that time? Why it was connected here? When the Holy Spirit leads you to do something, do it. I was just then third year high school. Marami pa akong mga pasway-sway sa buhay. So, ibig sabihin, hindi hadlang kung ano ang iyong kakulangan. Basta kapag tinawag at inutusan ka ng Santong Espiritu, gawin mo. Na-deliver si Brian. What happened after that? Yung buong Estolyoso family, yung buong pamilya niya, umattend sa church. I still remember during that time, parang ganito attendance. And I believe when the former and the latter reign together, magdodoble, magtitriple, quadruple, at hindi lang yun, mag-raise up ng leaders. When the Holy Spirit leads, it will bring numerical growth, just like what happened. When the Holy Spirit moves, people are drawn to God. Yun ang totoo, mga kapatid. Dahil kumilos po ang sa buhay ni Brian at buong Estolyoso family, nag-attend po sila. Kasi bakit? Naranasan nila yung kapangyarihan ng banal na Espiritu. It's good na lang albularyo kimpanipuan. Pero may isang church na merong totoong Diyos. At yung church hanggang ngayon buhay, at ang church hanggang ngayon nag-i-exist. Ang church nandirito pa rin. At mananatiling matatag at malakas at gagamitin ng Panginoon. When the Holy Spirit moves, people are drawn to Christ. After noon, pinag-pray ko si Brian, tanggapin mo si Jesus sa buhay mo. Imagine I was third year high school. Payat po ako noon. Sinong kasing payat ko dito? Ayan, ini, makamaputi. Hoy ka. Imagine, I was just third year high school then. But we are taught how to minister kahit bata kami. Ganun po katindi
yung training namin noon. Usually, then third year ngayon, di ba? Ay, siyang mga niya. Ikay namin. Makatawa mga niya. Hindi. Sabi mo sa katabi mo, hindi. Gagamitin ka ni Lord. Alam nyo, kahit matatanda nun, humahayo. Mga bata, mga high school, college, negosyante, may trabaho, lahat nun humahayo. Kaya sabi mo sa katabi mo, hindi hadlang ang edad. Kapag nanguna ang Holy Spirit sa buhay mo, sige sabi mo, pag nanguna ang Holy Spirit sa buhay mo, hindi problema ang edad. Gagamitin ka ni Lord. Kung naniniwala ka, palakpakan mo si Lord. Number 2, advancement continues through faithful preaching. When the Holy Spirit leads us, we will advance and we will continue faithful preaching. Bakit faithful? Kasi pwedeng may preaching tayo pero we are not being faithful in preaching because it is not the leading of the Holy Spirit. Amen? At kailangan tuloy-tuloy po yung pangangaral, hindi dahil, ating kaya kayo. No, when the Holy Spirit told you to preach, then preach. Acts chapter 4, verse 4. Many who heard the message believe and believe. So the number of men who believe grew about 5,000. Tingnan nyo. Kanina 3,000 lang. Ngayon nila na. Nag-level up. Di ba? Ang alam lang kasi nating level up, yung utang natin sa Bombay eh. Di ba? O, simula ka muna, 2,000. May kasamang urukan. Di ba? Pag ito, bayad mo, kalahati. O pwede ka ng 5,000. Pero alam nyo ito, kapatid, sabi mo sa kanila, pag gumalaw ang Holy Spirit sa buhay mo, sabi mo, pag gumalaw ang Holy Spirit sa buhay mo, mas titindi ang buhay mo, ang kabuhayan mo. Ganon yun. Hindi halimbawa, the Holy Spirit is moving. Di ba? Ang buhay mo binago ng Lord. Pati kabuhayan mo, sasama dyan. Amen? Kaya itong ginagawang pasimula ng Diyos, mga kapatid. Alam mo, sa totoo lang, excited ako pumunta rito eh. Excited ka ba? Na-miss ko na rin kayo eh. Yeah? So, the church grew because the apostles boldly preached the gospel. So, ang simbahan po lalago, hindi dahil lang meron kayong pastor na masipag at masigasig. Ang church lalago kapag ang bawat membro ay nagsishare ng gospel. Anong ibig sabihin ng gospel? Good news. Kaya hindi lumalago ang simbahan kasi bakit ang ini-spread? Bad news. Balong milyari kang kaya. Balong milyari kang kaya. Ay, makanyan. Haliko. Kanong milyaring makanyan? Makanano ba naman? Makanininggewa ng kaya. Ay, kaya. Ang popay kaya. Ay, kinain. Nang milyari. Tapin, kinain eh. Nang milyari kang kaya. Ito. The church will not grow if we spread bad news. But the church will grow when we are boldly sharing the good news that there is hope in Jesus. Nothing is impossible with Jesus. Amen? Ako, dati ganito yung struggle ko, pero by the grace of God, by the power of the Holy Spirit, I was able to overcome it. Kung ako, tinulungan ako ng Diyos, kaya ka rin tulungan ng Diyos. Amen? Ngayon, paano may makakarinig kung wala naman nagsasalita? Basahin natin yung Romans chapter 10, verse 14 to 15. How then they shall call on Him who they don't have? How then shall they call on Him in whom they don't have believed? Or not believe? And how shall they believe in Him whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? And how shall they preach unless they are sent? Amen? So makikita natin dito mga kapatid,
Paano nga naman sila makakarinig kung walang nag-share? Di ba? Ano yung sabi ko sa Baguio? Hindi nga mag-share, bad breath na. Bakit? Kung mga namin, nabubus niya smoke. Kung yun yung sinabi ko, halimbawa, mamag-share, ay, bad breath ako. Bad breath. Sabi mo sa katabi mo, sana ka bad breath. You share the gospel. Kasi paano may makakarinig kung walang nag-share? Paano may magpe-preach kung wala namang sinesend? I will send you later. Amen? Growth follows the faithful proclamation of the gospel or the word of God. People cannot believe in the gospel unless they heard it. And they cannot hear unless someone share it. Amen? So mga kapatid, paano nila makikita, paano nila maririnig, paano nila mararamdaman kung walang nagparamdam? Hello? Yan na kaman mga ghosts. Ito ano nyo itong statement na ito, napakaganda. The gospel is only good news if it gets there in time. Halimbawa, sabi ni Lord, sharean me. May sinyeran, may teya kinabukasan. Makala niya pang good news na may tene. Hello? Sabi ng Lord, pag-pray me, discouraged na pala. Pero balo mo strong person niya. Balo mo malay ang problema. Pero sabi ng Lord, puntalan me, magpakamatene pala. So how can we say this is a good news if it did not come on time? The gospel is good news if it arrives on time. Stop being a bad breath. Kaya nagturo ako, toothbrush principle. Opo, naalala ko yun. Siguro mga 2012 yun. 2012. Between 2012 to 2016, yun po yung mga turo ko yung nakakatawa. Bad breath. Alam na nila yung pag sinabi ko, bad breath. O ilan na yung mga nag-toothbrush dito sa cell group na to? Ilan na yung mga kailangang mag-mouthwash? Hello? Alam niyo, when we have the Holy Spirit, mga kapatid, hindi po tayo mahihiyang mag-share. Because the Holy Spirit will going to empower us. He will going to provide the right words to speak. You don't need to be a theologian for you to share the gospel. You need an encounter with the Lord. You need a real encounter with God. Yung na-experience mo siya, yun lang sapat na para magkwento ka na may kwenta. Palitan mo na yung kwento mo na walang kwenta, na naninira ng buhay ng iba. Yung magkwento ka kung paano ka binago ni Lord, kung paano inayos ni Lord ang buhay mo para ma-encourage yung mga tao kahit di sila nagsasalita. There are some longings, there are some frustrations, there are some problematic situation ng buhay nila at pamilya nila. Pag narinig nila yung kwento mo na ang bida si Kristo, ikaw lang ang artista, sumunod ka sa direktor ng buhay mo, sigurado aayos ang storya ng buhay mo. Kaya sa True Vine San Fernando, bawal ang bad breath. Hindi yan. Ang sinasabi ko, ang bad breath, yung hindi nag-share. Ay nako, pagbalik ko dito, baka mamaya may second floor na kayo. Di ba? Yung mga late, yung mga nauna sa taas, para at least, di ba, yung mga paa nila, yung nandyan sa ulo mo, di ba? Hello? Imagine kung lahat mag-share, kung lahat tayo mag-preach, lahat tayo mag-share ng kanyang testimony kung paano kabuti, kadakila ang Panginoon. You know what? Every time you share that, the Holy Spirit empowers you. Pinapalakas ka ng Holy Spirit. Ang Banal na Espiritu magpo-provide sa iyo ng salita para i-share yan.
Anong oras na, no? 10:34 na. Hanggang anong oras ba service dito? Sorry, Ano, okay lang? Ay, no. Bota, na mayari. Magdedigay ko pa bota. Okay. Number 3, advancement multiplies through discipleship. Alam niyo ho, ito yung kailangan May discipleship. Sabihin natin, bro, pakipindot mo niya. Ayan, yan. Salamat. Okay. May barkada yung bagya? Okay. Advancement multiplies through discipleship. So, ibig sabihin, the church will not just grow instantly, accidentally. No. The church multiplies through discipleship. Kaya yung mga disciple ni Jesus, di ba, dinisciple niya yan. Nag-follow sila, inimitate nila, nag-learn sila, naging estudyante sila, naging apprentice sila. Yun ang discipleship. Kaya if the church will grow, it means there are disciples in the church. There are followers. There are learners. Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Sumusunod ba yan? Nengkayi. Sometimes, sabi mo sa katabi mo, sumunod ka na. Acts chapter 6 verse 7, the word of God spread. The number of disciples in Jerusalem increased rapidly. Tingnan nyo. Sabi dito, the numbers of disciples. Hindi sinabi dyan, the numbers of attenders. That's why our goal is not just to bring people, attenders in the church, but our goal is to make them and to increase the numbers of disciples, not just attenders. Of course, all disciples started from being attenders. Amen? Lahat po nagsimula doon. But our goal is to increase the numbers of disciples. Sabi mo sa katabi mo, buti na lang, nagpapadisciple ka na. So as we organize, ministries, we raise leaders, and continued making disciples. So kailangan mga kapatid, ganyan po, tuloy-tuloy dapat ang discipleship. Hindi lang tayo once a week church, A once a week church cannot produce a disciple. Kaya merong cell group. Kaya meron tayong process. Yung process na yun, hindi punishment. Hindi yun, Domingo na mo piningkain. No. Because you belong to a church who operate locally but having an impact globally. Okay, ulitin ko. That's why there is a process. Merong life class. Meron tayong school of leaders. Because this church operate locally but we have an impact globally. Amen? Kasi yung iba dito, balang araw, mag-abroad, na-train ka, o di mag-open ka ng church sa abroad. Right now, nagpapasimula sa cell group yung Canada. At saka, meron po tayong church ngayon na nagpapasimula sa Dubai. Palapakan po natin si Lord. So, kung meron po tayong mga kamag-anak sa Dubai, just let me know para i-connect po natin doon sa True Vine Dubai na nagsisimula ngayon. Kaya, when there is discipleship, mga kapatid, kasi yun ang sinend out ni Lord, yung mga disciple. Healthy churches do not only add converts, they multiply disciples. Amen? Sabihin po natin, healthy church do not add converts, they multiply disciples. Hindi lang po converts, hindi lang yung nag-a-attend, kundi discipleship po ang papalago ng gawain ng Panginoon. Number 4, advancement happen despite opposition. So lumalago po sa pamamagitan ng Santong Espiritu ang simbahan, nag-a-advance kahit po may mga opposition, kahit po may problema, kahit may rejection, may persecution, lalago pa rin yan. Kasi bakit? The Holy Spirit brings and makes us unstoppable. Acts chapter 8, verse 4. Anong sabi doon? Those who had been scattered preached the word wherever they went.
Alam niyo po bakit sila nag-scattered? Hindi lang dahil gusto nila, kundi dahil may matinding persecution during that time. Pinaguhuli po sila. May nanatili, pero merong nag-spread out sila. Pero hindi sila nagpapigil. Kahit sinundan sila. Acts 4:31, they were all filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly. Imagine nyo, tingin nyo, bakit naging bold yung mga tao? It's because of the Holy Spirit. Hindi sila umalis para magtago, umalis sila para mangaral. Hindi sila natakot dahil sa mga pagsubok at persecution na ginagawa sa kanila, kundi umalis sila para mas marami pang makarinig. Kaya kung aalis ka, hindi para umalis ng church. Aalis ka sa lugar na to kasi magsisimula ka dun sa lugar na kung saan ka dadalhin ng Panginoon. The Holy Spirit turns fear into courage and obstacles into opportunities. Amen? Yung fear, pinalitan ng courage ng Holy Spirit. Yung obstacles na dapat meron sila, ginawa nilang opportunities. Why? Because the Holy Spirit leads them. That's why they have the right perspective in their life. Persecution did not stop the church. It spread the gospel further. Habang may pinagdadaanan ka, huwag kang magpapigil. Lalo kang manggigil sa pagsunod sa Panginoon. One day, those stories, those challenges, those persecution, those circumstances of your life will become a testimony to the people at maraming taong mabibless dahil sa ginawa ng Lord sa buhay mo. Amen? Your testing today will become your great testimony tomorrow. Kaya kung may testing ka ngayon, ipasa mo yan. Magiging testimony yan sa susunod na araw, sa susunod na panahon, sa susunod na taon. Maraming mga taong mabibless dahil sa ginawa ni Lord sa iyo. Alam nyo si Paul, in Acts chapter 19, verse 8, 9 and 10, bibilisan ko na lang kung basahin. Paul entered the synagogues and spoke boldly there for 3 months, arguing persuasively about the kingdom of God. Kasi pine-persecute sila, dinidebate sila. So anong ginawa ni Paul? Ayan, but some of them became obstinate. They refused to believe that and publicly maligned the way. So ibig sabihin, may mga nag-o-oppose din sa mga panahon ni Paul. May mga persecution din. Mas matindi. At hindi sila nakikipagdebate sa kanila. So Paul left them and he took the disciples with him at discussion daily and lecture in the whole of Tyrannus. Verse 10. This went on for 2 years, so that all the Jews and Greeks who lived in the province of Asia heard the word of God. Tingnan nyo, oh. Lahat ng nakatira daw doon, nakarinig ng salita ng Diyos. Alam nyo, pag binalikan nyo yung verse 7 yan, ilan yung mga tao na yon? 12. 12 people. 12 lang yun. Yung tinray niya. Pero tingnan nyo, yung buong Asia Minor nakarinig ng salita ng Diyos, ng gospel, ng patungkol kay Jesucristo. Challenges can become opportunities for greater advancement. Kaya pag may challenge tayong pinagdadaanan, hindi dapat yun ang makapigil sa'yo, kundi dapat yun ang makapag-excite sa'yo. Amen? Kapag may challenge kang pinagdadaanan, hindi ka dapat na-discourage, na-excite ka. Kasi bakit alam mo, pagkatapos ng persecution, pagkatapos ng mga challenges na yan, ang dulo nun, matinding kilos at galaw at advancement, breakthrough at revival na gagawin si Lord sa buhay mo, sa pamilya mo, sa simbahang ito, at sa mga taong nakaugnay sa iyo. Ito pang huli na. Advancement reaches new territories. Amen? Di ako balo ko, ating magpastor ngayon eh. Paragul na ning Pampanga. Diba? O tinta na nga duwa singer ang makalay na po. O tang mag-ministry nga usanda kayo ne. O, ngini pastor pa ne. O kita ko babanda. Okay. Sige, pag-pray na kayo rin po ito. Si mapala lang warding mic yun, nung wali.
Makisabi ko ka na ako eh. Okay, advancement, riches. Alam nyo, okay lang po yung mga bata. Aluay tang ipog, siyang kanyang-kanyang kini, makoti, di ba? Diba? Okay, Carlo, habang magsalita kin, kanyang-kanya niya, mag-mic yung mga, makoti lang. Di ba? Uning tenga, nakanak la rin eh. Di ba? Kasi datingal do, ilang next generation din eh. Kanya samasan tamo, itamong now generation. Let's read Acts 13, 48 to 49. And all who were appointed for eternal life believed. The word of the Lord spread through the whole region. Tingnan nyo. Yung lahat ng inappoint, yung mga na-disciple, naniwala, at silang ginamit ng Diyos para mag-spread ng salitaan niya sa buong region. Kaya na King Cage. This went on for 2 years, so that all Jews and Greeks who lived there in the province of Asia heard the word of God. At tingnan nyo, no? The gospel moved beyond Jerusalem to the Gentile world. Yan po yung reality. Ang gospel po, hindi lang po nanatili sa Jerusalem, kundi nakapunta po sa Gentile world. Kaya po tayo mga Gentiles, ibig sabihin yan, we are not Jew, we are not Israelites, we are called Gentiles. At dahil po sa mga disipulo ng Panginoon, umabot po yung mensahe ng salita ng Diyos. Kaya po tayo nandirito. Sabi mo, salamat sa mga disciple. Tandaan po natin, God's plan is always expansions and missions. Ang plano po ng Diyos, mag-grow, mag-expand, at mag-mission. Meron pong pattern, bro, pakipindot mo nga. The book of Acts shows a pattern of advancement. Meron ba yan? Ayun, no? Sa Acts chapter 2, 3,000 ang nasave. Sa Acts chapter 4, 5,000 ang believers. Acts chapter 6, disciples multiply greatly. Tingnan nyo kung paano po yung advancement. Tingnan nyo yung pattern paano paglago ng Panginoon. Hindi sila nangonti. Acts chapter 9, churches grew in number. So dati individual, tapos church na ang nag-grow. Hello? Acts chapter 16, the entire household were baptized. Acts chapter 19, the word spread powerfully. So true advancement of the church is not measured by buildings, budget, or programs, but by transformed lives, baptized believers, and disciples who follow Jesus. Yan po yung basihan. Yan po yung hindi po yung ang laki ng building natin, ang ganda ng mga ganito natin. Hindi, may mga tao ba? May mga tao bang nabago buhay? Yun ang unang-una. May nabago bang buhay? Kaya kapatid, kung nandito tayo ngayon, ayahan natin si Lord, ang galaw ng Holy Spirit na bumago ng buhay natin. Di ba may sinasabi ako sa inyo, pag nabago na mababago na rin nyo. Di ba? Sabi mo sa katayo, pag nabago na magbabago na you. Di ba? Kasi minsan gusto natin magbago yung taong nakapaligid sa atin. Let us start the change. If the Holy Spirit lead us, change is inevitable. Kapag ang Holy Spirit, ang banal na Espiritu ang nangunguna sa atin, yung pagbabago, nandun yun. Hindi po pwedeng hindi tayo mabago. Kayo manubela, ibigay mo na, isuko mo na kay Lord. Huwag nang ikaw magmando ng buhay mo. Kaya mo ang Holy Spirit. Ang simbahan po ng True Vine ay hindi lang mananatili dito sa San Fernando, sa Panipuan, kundi kakalat po dyan sa Kabalenan, sa Mexico, na ano po? Ding lugar ken. Kakarog na ka eh. Aru, ano? Aru. At least aru, aliway tang aro. Di ba? Di ba itang aro, tingang kasalanan? Aro. Pero itang aru, wala kang kasalanan ka rin. Di ba? Sabihan mo, sige Lord. Sabihan mo, sige Lord. Lord, ako gamitan mo ko. Makanine. Makanyan. Hindi, basta. Alam nyo, kung kilala nyo ang buhay ni Pastor Loter, hindi na. Kung sinong di ba? Hindi naman tayo kagamit-gamit kay Lord eh. Pero dahil nung tinawag niya tayo, saka lang tayo na-qualified.
Di ba? Gas-gas na to, di ba? God did not call the qualified, but He qualified the called. Ibig sabihin, hindi tayo tinawag ng Diyos dahil mabait ka. Hindi tayo tinawag ng Diyos dahil qualified ka. Hindi. Nung tinawag tayo ng Diyos, saka tayo na qualified. Amen. Kamu palakpakan mo si Lord. Kasi may marumi tayong nakaraan. May pangit tayong mga kasalanan. May mababaho tayong ginagawa. Pero dahil mapagmahal ang Diyos sa biyaya at grasya ng Diyos, tayo ay tinanggap muli ng Panginoon. Reject ka man ng iba, pero sure, di kayo reject. Kung pangit ang storya mo noon, when you allow Jesus to enter your life, when you allow the Holy Spirit to lead you, He will change every story and every chapter of your life. Amen? Close book na yung luma mong pagkatao. Ikaw ang director doon, kaya pangit ang ending kung tinuloy mo. Ngayon, dahil si Lord ang director, ang Holy Spirit ang mangunguna, maganda ang storya at ang ending ng buhay mo. Amen? God is in the habit of changing our bad story and He wants to start a new story in your life. Tapos na yon kung ano man ang mga pinagagawa mong kalokohan. Magsisimula si Lord, sir. When the Holy Spirit leads, there will be advancement will going to happen. Aayos ang buhay mo, ang pamilya mo, ang mga kabuhayan mo, aayos yan. Painawan ako pa. Ayan. Sige. Alam nyo, this church will go. Nararamdaman nyo na eh. Di ba? Nararamdaman nyo na. Meron pa. Meron pa. Di ba? Ang manifestation, may himalang mangyayari dito. Sunday, may cancer, pagagalingin nilo. Kasi yun ang roots natin. Di ba? Then problematic. Datang lagi, lulugo-lugo, lakauri na masaya na. Di ba? Hanggang alala pang answered prayer, itang pakiramdam daw. Lord, enak mong pabren. Di ba? Itang mimisip yun. Nuko, pota tumulid din naman itang kain. Nuko, itang bayad kayong internet, itang bayad kayong makanyan. Magtapat ka kang Lord, at sinyer na nga be, itang seed mo at inyang life ito eh. Kumabiyay ito. Yan hanggang mama. Pota bang may nanam kang butin ning mangga, buton ning mangga. Potang may mungay, may itong yang mangga. Ali, di ba? So, matindi yun, yung galaw ng Panginoon na yun. So ngayon sa atin, mga kapatid, let us allow the Holy Spirit to lead us. No, yung advancement possible dahil sa galaw, patnubay, at kapangyarihan ng Holy Spirit. Let us all stand. I want you to close your eyes. Ngayon kapatid, alam ko may gagawin ng Holy Spirit ngayon. Pakilakasan. Nung balo mong kembe mo at impipigil, kasalanan man yan, pagdududa man yan, na ano pa man yan, isuko mo kang Lord ngayon eh. Isuko mo kay Lord. Ano pa mang mga bagay na pumipigil, humahad lang. Pagdududa, kasalanan, na naglilimit para gamitin ka ng Panginoon. Allow the Holy Spirit, allow the fire of the Holy Spirit to consume it. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Holy Spirit. Holy Spirit.
Holy Spirit. Allow the Holy Spirit to consume every unworthiness, that doubts, that limitation, that sin. Yes, Lord. Sige, taas mo yung dalawang kamay sa Panginoon. Yes, Lord. Yes, Lord. Consume me with your fire. Consume me with your fire. Holy, holy, Holy Spirit. Yes, Lord. Hallelujah. Consume me with your fire. The Holy Spirit is moving in this place. Kumikilos po ang Holy Spirit ngayon. Mula sa gitna, sa likod, hanggang dito sa harap. Holy Spirit. Ora basika tarabas sandara bara. Ora basika tarabahanda rabasika taraba. Allow the Holy Spirit to move. Rabasika tarabas sandara baba. If you can pray in tongue, pray in tongue. Shara basika tarababa. Ora basika tarabas sandere baba. Oh, let your presence fill this place. Holy Spirit, we surrender our lives to you. Yes, Lord. Hallelujah. Burning inside of me. Yes, Lord. Hallelujah. Oh, the heaven brings me life in me. Oh, Holy Spirit. Yes. You are alive in me. Yes, hallelujah. Rababababababa, shikatarababababababa. Shalabahandera ba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 . Ora babababa, shikatarabasandere bebababa. Ora babababababababa, sandere bere. Ora bababababababa. Gagamitin ka ng Holy Spirit. Gagamitin ka ng Panginoon kahit anong iyong nakaraan. Hayaan mo ang kanyang apoy na tanggalin. Tupukin ang lahat ng mga bagay na hindi ka aya-aya sa Kanya. Sa oras na ito, habang sinusuko mo ang lahat, binibigyan ka ng bagong buhay at bagong pasimula ng Panginoon dahil gagamitin ka niya. Kung ikaw yung tao na yan, pumunta ka sa harap, itaas mo yung kamay mo. Sasabihin mo, Panginoon, gamitin mo ako. Holy Spirit, consume everything that is not pleasing and worthy to you. Punta ka sa harap, itaas mo yung dalawang kamay mo. Sige, sa harap. Para yung iba magkaroon ng space. Come forward. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Holy Spirit leads me. Holy Spirit, consume everything, Lord, that is not worthy in your sight. Lord, advancement will happen to me. Lord, hallelujah, through the work of the Holy Spirit. Come on. Lord, sinusuko ko yung buhay ko. Lahat ng doubt ko, yung maliit na pagtingin sa sarili, yung maling nagawa, yung kasalanan, Lord, I surrender it to you. Kung gusto mong gamitin ka ng Holy Spirit, kapatid, isuko mo yung buhay mo sa Kanya. Yung mga bagay na alam mong mali, yung mga bagay na alam mo pumipigil, because He is holy. Ipaayos mo sa Panginoon. Gagamitin ka ni Lord. Consume us, Lord. Consume us with your fire. Consume us with your fire, Holy Spirit. Yes, Lord. Yes.
Rababababa, inahawakan ng Diyos. Yung ulo mo ngayon, receive the touch of God. Receive the fire of God.